Pinamamadali na ng grupo ng mga manggagawa ang pagsasabatas ng 100 pisong legislated minimum wage hike matapos lumusot ang panukala sa Senado. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi pa man tuluyang naisa sa batas ang 100 pisong legislated minimum wage hike, malaking hakbang na raw ang pagkakapasa nito sa ikatlo tuling pagbasa sa Senado. Kung magpasa ang Kamara ng katulad na panukala at lagdaan ito ng Pangulo bilang batas, aabot sa mahigit 700 piso na ang minimum wage sa Metro Manila para sa mga nagtatrabaho sa non-agricultural sector. Tataas din sa iba pang rehiyon at sektor. Makapadala ng mas malaki sa pamilya, madagdagan. Pambili ng bigas, gano'n. Para sa isang araw. Kaya nakikipag-ugnayan ng Federation of Free Workers sa mga mambabatas para mapabilis ang pagsasabatas nito. Kumpara sa mga manggagawa sa ibang bansa, nahuli po tayo sa Pilipinas sa sahuran. Kaya po yung ating mga manggagawa umaalis sa atin, mapunta sa Malaysia, mapunta sa Singapore, di ba? Sa Indonesia. Pero pangamba ng Labor Department at ng grupo ng mga employer, baka hindi kayanin ng lahat ng kumpanya ang dagdag minimum wage. Alam po natin na karamihan po ng ating mga negosyante nandun sa maliliit na kategorya. Yung mga maliliit ngayon, umaakal na riyan dahil marami ron, hindi makakasunod. Yung mga micro, dadagdagan mo ng 15 to 20% i-increase mo. Anong palagay mo mangyayari sa mga 90%? Kalahati nun ng pandemya nagsara. Mabigat sumuro mo kung 100. Kasi depende ho kasi sa volume ng tao Nakadepende kami sa gawa paano pag wala? Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga negosyong maaaring humiling ng exemption sa pagbibigay ng wage hike. Kabilang na dito ang mga negosyong hindi higit sa 10 empleyado o di naman kaya yung mga negosyong may kapital ng 3 milyong piso pababa. Ang may-ari ng kainang ito, posible raw magtaas na lang ng presyo para mabawi ang idadagdag nilang pasahod. Kung yun po talaga yung nasa batas, susunod naman po kami. Pero sa kabila po nun, kami mapipilitan rin po sigurong maapektuhan yung mga presyo namin. Ayon sa isang ekonomista, maaari talaga magresulta sa tinatawag na wage price spiral ang dagdag sahod. Nagtaas ka ng wage, that is going to be added production cost for firms. They charge higher price which will eventually be passed on to consumers. So inflation, tapos hihingi na naman ng panibagong round ng wage increase. Para pong chain reaction. Kaya Opo. ang lagi pong namang tinatanaw ng DOLE, sana mabalanse. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.